Ang kwento ng pag-asa, ang kapanganakan ni Jesus na taga Nazaret. Matatandaan na sa ating huling aralin, ang pinag-usapan ay tungkol sa mga propeta. Ipinahayag ng propetang si Isaias, "Mag-ingat kayo at magbantay. Isang dalaga, isang birheng babae, ay magbubuntis at magkakaroon ng isang anak na lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel. Sa Hebrew ay kasama natin ang Diyos." Mahigit 600 taon na ang lumipas, ipinadala niya ang kanyang mensahero, ang anghel na si Gabriel, sa isang nayon sa Galilea. Doon ay nakipag-usap siya sa isang dalagang birhen na ipinangako sa isang lalaking nagngangalang Jose. Silang dalawa ay mga inapo ni Haring David. "Magalak ka," bahati ni Gabriel sa kanya. "Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos." Nagulat at napailing si Maria. "Huwag kang matakot, Maria. Pinagpala ka ng Diyos ng isang espesyal na sanggol. Tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Namangha at nalilito, nagtanong si Maria, "Paano po mangyayari ito gayong ako ay isang birhen?" Sa iyo ang banal na espiritu at mapabasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya't ang isa na iyong isisilang ay tatawaging banal na anak ng Diyos. Mahal ni Jose si Maria, kaya nang magsimulang ipakita ni Maria na siya ay buntis bago siya ikasal, gusto niyang kansilahin ng matahimik ang pakikipag-ugnayan niya kay Maria para hindi siya mapapahiya. Ngunit nagpadala ang Diyos ng isang anghel sa kanyang panaginip. "Jose, angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Totoong buntis si Maria, ngunit ang bata ay ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Gusto kong pangalanan mo ang anak na isisilang na Jesus, na ang ibig sabihin ay nagliligtas ang Diyos. Dahil ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan." Nang magising si Jose, ginawa niya ang sinabi sa kanya ng anghel sa panaginip. Pinakasalan niya si Maria at determinadong pangalanan ng sanggol na Jesus. Noong panahong iyon, nagutos si Cesar Augustus. Ang bawat isa ay dapat magparehistro sa inyong bayan. Kaya't sina Jose at Maria na mula sa lipi ni David ay umalis sa Nazaret at pumunta sa Bethlehem, kilala bilang ang lungsod ni David sa Judea. Nahirapan silang maghanap ng matutuluyan at napunta sila sa isang kwadra. Habang naroon sila ay dumating ang pagsilang ng sanggol. Binalot siya ni Maria ng mga peraso ng tela at inihaga siya sa isang sabsaban. Nang gabing iyon, ay inalagaan ng mga pastol ang kanilang mga tupa sa malapit na bukid. Isang anghel mula sa Diyos ang nagpakita sa nagniningas na kalwalhatian. Ang mga pastol ay naparalisa sa takot. "Huwag kayong matakot," sabi ng anghel sa kanila. "Naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Isang tagapagligtas na magiging Mesayas at guro ng lahat ay isisilang ngayon sa lungsod ni David. Ito ang inyong palatandaan. Isang sanggol na nakabalot sa mga tela, nakahiga sa isang sabsaban." Namangha at sinabi ng mga pastol, "Ang Diyos ay nagpahayag ng isang bagay na espesyal sa atin. Pumunta tayo sa Bethlehem ngayon para makita ito." Tumakbo sila sa bayan at natagpuan ang sanggol sa isang sabsaban kasama sina Maria at Jose sa kanyang tabi. Tapos sinabi nila ang lahat ng sinabi sa kanila ng anghel tungkol kay Jesus. Amen. Salamat po. Purihin ang Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat.